Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Lian. At ngayon po ay September 9, 2020. At atin pong isinasagawa ang panalanginan o ang midweek service po natin. At sa ganito pong pagkakataon, tayo po ay nagbabasa ng mga talata, nagkakaroon ng maiksing refleksyon o pag-aaral. At atin po sinusunod ang ating pong pagkakaloob at panalanginan at ang mga balita po ng ating simbahan. At sa ating pong pagpapatuloy ay pakinggan po natin ang mga talatang siyang batayan ng ating aralin. At ito nga po ay matatagpuan sa aklat po ng Roma, Kabanatang 13, 8 hanggang 14. At ito po ang mga sinasabi: huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasa ang maangkin ng pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit na ang liwanag o lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ng panahon sa magulong pagsisaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ng laman upang masunod ang mga hilig nito. Ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan at dakilang Diyos, napakabuti mo, at ikaw ang aming kinikilalang makapangyarihan at may kakayahang gawin ang lahat ng bagay. O Diyos, patawad po sa aming pagkukulang, sa aming kasalanan, at linisin mo po kami, O Diyos, at gawing karapat-dapat. Sa gabing ito, O Diyos, pagpalain niyo po ang aming pagbubulay-bulayang salita mo at samahan kami hanggang matapos ang gawain ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nais ko po na pamagatan ito na sa simpleng titulo lamang. Bagamat simple pero nangungusap, at maging ang ating mga talata ay very literal din po ang dating nito. At ito nga po ay loving our neighbors is loving God. Ito po ay isang kautusan na kung saan ay binanggit ni Pablo, dahil nga sabi natin, kautusan, this is a command to love one another. Sa verse 8 pa lang, yun na po ang binanggit. Huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan. Ano po, very literal po, sa isa't isa. Sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Kaya nga po mag-isip Pablo, ito po yung kanyang isinabuhay na mababasa po natin sa Roma 1:14 hanggang 15, na ganito po ang sinasabi: may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Ito po ang isang mabuting halimbawa ng pagmamahal at pagmamalasakit, sapagkat ang pagmamalasakit higit sa lahat ay hindi lamang po ito yung mga literal, kundi spiritual, na kung saan ang salita at ang mabuting balita ay maipahayag po natin kahit kanino.
At yun po ay isang pagmamalasakit sapagkat huwag nating sarilinin ang kaligtasang kaloob ni Jesus. Ito po ay ibahagi natin sa iba at hindi po tayo namimili anuman ang katatayuan niya o kalalagayan niya sa buhay. So kaya nga ito ay isang kautusan to love one another. So pangalawa nga po ay ganun din po, pero ano naman po ang kahulugan ng love one another? Love one another fulfills God's law. Ito raw po ay napupuspos niya ang tinatawag na pag-ibig o pagmamahal sa isa't isa. Paul explains that when we love others, we have fulfilled the law of God. So ano po ba yung binanggit doon? Yung pagmamahal at mga dapat hindi natin gawin sa ating kapwa ay nagagawa po natin. Yung pong sinasabi din po dun sa Ten Commandments. We have seen in Romans that Jesus has fulfilled the law of God for us by living a perfect life. So si Jesus ho ay namuhay bilang namuhay na kung saan ay yung kanya pong buhay ay alinsunod sa kautusan. Which means that he didn't need to die for his own sins. Nangangahulugan nga po na hindi siya mamatay patungkol sa kanyang kasalanan sapagkat sabi nga siya ay nakasunod sa kalooban ng Diyos. Subalit, and that he did die to make the payment for our sin. Ngunit siya po'y namatay para sa kasalanan natin at sa kasalanan ng iba. Now God's law is fulfilled in all who believe. So, ngayon ay makikita natin now God's law is fulfilled in all who believe. Napufulfill po ang kalooban ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos sa sino mang sumasampalataya. So, pangatlo po, ito po ay isang pattern, pattern that demonstrate loving your neighbor fulfills God's law. Isa naman pong padron itong nagpapakita ng kapuspusan din po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Love does no wrong to a neighbor. So hindi po tinatawag na love does no wrong to a neighbor. Hindi po gumagawa ng mali sa kapwa. Mabigat po yun, mahirap po yun. Pero yun po ang binabanggit. Sa pamagitan ng pag-ibig na mahal mo kapwa mo, hindi mo nga po siya gagawa ng masama. Therefore, love is the fulfilling of the law. So, inulit lang po natin. The commandments Paul mentioned comes from the second part of the Ten Commandments. Yung nga po ibanggit natin, yung unang bahagi po ng Ten Commandments ay para sa Diyos at yung kalawang bahagi po ay para sa kapwa. The part that is about our relationship to others. Yun po yung binabanggit nga po sa Ten Commandments. Love is the pure motive to fulfill them. So, ang sikreto pa rin po ay ang pag-ibig para po mapuspos ang sinasabing pag-ibig. So, sa susunod na bahagi naman ay ito po ay another reason we should love one another. Ito naman isang rason that we should love one another because salvation is nearer for those who love. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noon. Tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon na mamaalam na ang gabi at malapit na ngang lumiwanag. So, Paul tells us that we are fully aware of the time. He's telling us that the reason we must show love to others is because time is running out to do so. So, samantalahin po natin ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Here, what the apostles teaches is that the consummation of our salvation is nearer than it was yesterday. Yung pong justification, sanctification, and glorification are all in mind. Ito po ang isa-isip natin. Namamaalam ng gabi at malapit na nga pong lumiwanag. The old age of darkness is past and the daytime is approaching.
It is the morning when Christ returns. So we're told the darkness is over and daylight is starting to lighten. Ano po? At ang panghuli nga po ay application by the power of the Lord Jesus Christ. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at tatalaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. So, lingon natin na nakalipas, ano ba yung ating pinagagawa, ano ba yung ating mga tinatawag na dapat baguhin, ayusin, ano po, tayo po ang higit na nakababatid kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa. Minsan kasi nakikita natin yung ginagawa sa atin ang kapwa natin. Pero tayo mismo, hindi naman natin nakikita ang ginagawa natin sa kapwa natin. So, kaya sabi rito, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ng panahon sa magulong pagsasaya at pagdalasing, kahalayan at kalaswaan sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoon, Hesus Kristo bilang sandata at huwag niyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. So, dito po sa kabuuan nito, now we see the transition, because all this is true, we must begin to act accordingly. It's not enough to know the time and the fact that the time is at hand, but we must also act accordingly. Beloved, we don't live in darkness. Hindi tayo namumuhay sa kadiliman anymore, so cast off the works of darkness. So iwaksin na po natin ang lahat ng bagay na kinikilala po natin sa kadiliman. Because we have daytime work to do. So hanggang dito na lamang po. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain. At tayo po ay nasa panahon na po na kung paano tayo nakinig ng salita niya at nagbulay-bulay, magbalik naman po tayo ng pasasalamat sa Diyos sa pamagitan po ng ating pagkakaloob, ng ating mga ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. At ito po ay kung tayo ay nag-iipon o nag-o-offer tuwing araw po ng midweek, ito po ihatid po natin sa atin pong treasurer, Ate Julie Rivera po. Sige po, ibigay po natin ang ating mga kaloob. Narito, O Diyos, sa mga kaloob ng iyong mga anak, bilang pasasalamat sa iyo, at kinikilala po namin na kayo po ay masaganang magbigay at humihingi lamang po kayo ng kakaunti. Pasbasan niyo po at pagpalain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpatuloy po tayo sa gawain po ng panalanginan at magkaisa po tayo na ito'y dalhin natin sa presensya at sa trono ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay dadako sa panalangin. Mga kapatid, halos papasok na nga po tayo ng ika-6 na buwan na kung saan mula nung quarantines mula March po. Subalit, nababalitaan naman natin ang mga unting-unting pagbabago na ito. At huwag tayong magsawang lumapit, manalangin ng manalangin ng manalangin. At patuloy tayong magtiwala sa kanyang pangako. Dalhin natin sa Diyos ang ating mga karaingan sa patuloy na pagtulong at pagpapagaling sa lahat ng may karamdaman, particularly sa COVID-19. At gayon din ang mga kapatid nating may karamdaman din po na hindi naman po bunga ng COVID-19. So sila rin po ay nasa banig ng karamdaman, ipag-pray po natin sila at pagalingin sila, tulungan sila ng Diyos. Gayon din ang kanilang mga pamilya, gayon din po ang ating mga frontliners. Ipag-pray po natin ang ating mga doktor, nurse, crew, and staff
at ipag-pray din na po natin ang buong sandaigdigan, ang lahat ng tao, ang ating mga pinuno, at ang pangangailangan natin sa araw-araw, lalong higit po ang trabaho at pagkain. Ipag-pray natin ang buong kapatiran natin, ang mga pangangailangan natin sa araw-araw, ang proteksyon natin, at ang ating kalakasan sa panahon ng kahinaan, at gayon din ang mga kapatid nating alam nating may karamdaman. So yung mga humihiling po ng kagalingan para sa kanilang mahal sa buhay, ay banggitin po natin sa mga sumandaling ito. Idulog po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Gayon din, ipag-pray natin ang mga mahal natin sa buhay na nasa ibayong bayan at nasa ibayong dagat. Samahan sila, abutin sila, tulungan sila ng ating makapangyarihan Diyos. So dalhin natin ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. O makapangyarihan Diyos, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, kayo po ang aming dinudulugan, kayo po ang aming nilalapitan. Walang bagay na imposible sa iyo, lahat ng bagay ay posible. At kayo po ang aming pinagkakatiwalaan, inaasahan, na ang lahat ng aming karaingan, kahilingan, ay sa inyo po namin idinudulog. Abutin niyo po kami, tulungan niyo po kami, O Diyos. Dinggin niyo po ang aming mga daing, ang aming mga pakiusap. At ito po'y hinihiling naming lahat sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. At tayo po ngayon ay magtungo sa mga pakikinig na mga gawain at balita ng ating simbahan. So mga kapatid, salamat po sa inyong pakikiisa sa pakikinig ng mga talatang batayan ng ating aralin, gayon din ang pakikinig sa ating mga pag-aaral, gayon din ang ating pagkakaloob. Marami pong salamat sa inyong pagbibigay ng inyong mga offering at ang pakikiisa sa panalangin. Ngayon naman po, pakinggan natin ang gawain ng ating simbahan at pakiusap, ang patuloy na panalangin tuwing bago mag-almusal, mananghalian, maghapunan, at bago matulog at pagkagising. Tayo huwag magsawang manalangin at ipakiusap natin lahat ang mga nangyayaring kaganapan sa buong sandaigdigan at sa ating mga personal na mga pangpamilyang mga pangangailangan. So, yun po ang ating gawin. At tuwing araw nga po ng Miyerkules, ito po ay itong ginagawa nating midweek prayer meeting online. At gayon din, ang atin pong pananambahan ay pinasimula na nga po natin dahil tayo po ay nasa MGCQ at medyo mas maluwag na po kumpara sa mga nakaraan. Subalit kailangan pa rin natin ipatupad ang mga protocol po ng ating pamahalaan. Gayon din, tayo po ay nagsisimula ng 9:00 ng umaga. At kung maaari lamang po, lahat po ng gaganap sa atin, mga presider, usher, greeters, acolytes, ay mangyari lamang po na mas dumating po tayo na mas maaga upang maisagawa po natin yung thermal scanning, gayon din ang mga social distancing at mga pag-check po ng mga face mask at saka po face shield. So yun po yung purpose natin kung bakit kailangan natin. At gayon din para tayo makapagsimula na may kaayusan, ay yun po yung layunin natin kung bakit kayo ay pinapakiusapan. So may pulong po tayo sa darating na Sunday, ang konseho, at nakapagpulong na po ang mga taga Norture para po i-present po sa council ang panibagong proposal para po sa pagbabago o pagsasaayos pa rin ng ating pananambahan. Tinatawagan din po natin ang iba pa nating mga committees na magpulong na po kayo, ano po yung inyong nais gawin, lalo na po sa panahon ng pandemya, mga project, may mga committees pa po tayo. At ito po i-present po natin sa ating council, para po ito'y talakayin, pag-usapan, at
at sa gayon ito po'y pagtibayin natin. So ang mga committees, boards, and lay organization, tayo po ay mga reporter, tayo po ay presenter, tayo po ay recommendatory po yung ating mga kahilingan, at ang pinakamataas pong tagapagpasya at tagapagpatupad ay walang iba po ang ating konseho. Ako po at ang katulong ko kayo bilang mga leader para po sa katuparan ng mga pinag-usapan at mga pinagtibay po natin. So, kaya po magkita-kita po tayo mga leaders, i-report po natin ang ating mga ulat at ang mga gusto nating mangyari. So, inaasahan po natin at tayo po pamamahalaan at pangungunahan ng ating chairperson, Kuya Ute o Prisco Anore. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, nais pa rin nating batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Patuloy nating binabati sa 11 po si John Mark Anore, kasabay po niya nagdiriwang si Alwin J. Orsal, at sa 12 naman po ay si Karil Ilagan. So, happy birthday po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon. So mga kapatid, nawa pagpalain po kayo ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ng ating Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Sumainyo at sumaating lahat ito ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, na nagsasabi po sa inyong magandang gabi at pagpalain tayong lahat ng Diyos.